10 warning signs na hindi talaga seryoso ang manliligaw mo. 1. Magaling lang sa chat, pero walang gawa. Araw-araw kang tinitext ng good morning princess, good night, kumain ka na ba? Mag-ingat ka ha, punong-puno ng puso ang mga chat niya. Pero kapag niyaya mo nang makipag-usap ng personal, para talaga magkausap kayo ng masinsinan, biglang busy siya, o biglang may lagnat, o biglang may gagawin. Tandaan mo, ang seryosong lalaki, gagawa ng paraan yan para makita ka in person o sa personal, hindi puro text lang o puro chat lang. 2. Secret lang ang panliligaw niya. Ayaw niyang malaman ng mga kaibigan mo na naniligaw siya sa'yo, lalo na sa mga magulang mo. Todo tago siya na parang may ginagawa kayong masama. Kung talagang seryoso siya sa'yo, ipagmamalaki ka niya, hindi ka niya itatago. Haharap siya sa pamilya mo o sa mga magulang mo dahil may respeto siya sa pamilya mo. Kapag ayaw niyang magpakilala sa pamilya mo o sa mga magulang mo, itatago ka lang yan habang buhay. 3. Madaling mapikon kapag hindi mo na-replyan. Gusto niya, sa kanya lang ang buong mundo mo. Kapag hindi ka nakasagot ng ilang minuto dahil may ginagawa ka sa school o sa bahay, magagalit na siya o magtatampo na siya. Isa itong warning na hindi ka niya nirerespeto bilang tao. Dahil ang totoo, gusto ka lang niyang kontrolin. Dahil ang seryosong lalaki, handa siyang maghintay at rerespetuhin ka. 4. Ikaw lagi ang nag-a-adjust sa oras niya. Naglalaan ka ng oras para sa kanya, pero siya, kinakausap ka lang niya kapag bored siya o kapag wala siyang ginagawa. Ikaw lagi ang naghihintay kung kailan siya mag-chat sa'yo. Tandaan mo, hindi ka pa nakipbutas lang. 5. May mga bawal na oras sa chat. May mga oras sa isang araw, lalo na tuwing gabi o tuwing weekend, na bigla na lang siyang nawawala nang walang paalam. Tapos kinabukasan, magre-reply na siya, magchat na siya, na para bang walang nangyari. Mag-ingat ka kapag ganyan. Baka kaya hindi siya makareply dahil may kachat siya o di kaya may kasama siyang iba. 6. Hindi siya interesado sa mga kwento mo. Kapag nagkwento ka sa mga pangarap mo, sa school o sa pamilya mo, parang napipilitan lang siyang makinig. Bigla niyang iniiwas ang usapan, pabalik sa kanya. O sa mga gusto lang niyang pag-usapan. Ang tunay na nagmamahal sa'yo ay gustong malaman ang lahat ng detalye sa buhay mo. Dahil para sa kanya, mahalaga ka. 7. Todo kung magregalo, pero nanunumbat. Bibilhan ka ng pagkain, milk tea, o mga regalo. Kahit hindi mo naman hinihingi. Pero ang masakit, kapag nag-away kayo, o kapag hindi mo nasusunod ang gusto niya, isusumbat niya sa'yo ang lahat ng nagastos niya. Ginagamit niya ang pera at regalo para pilitin ka na maging utang na loob ang pagmamahal. Girls, hindi binibili ang pag-ibig. 8. Pinipressure ka niya. Nasagutin mo siya agad. Lagi niyang sinasabi na, masyadong matagal naman. Baka mapagod ako nito. Nagbabanta siya na maghahanap siya ng iba kung hindi mo pa siya sasagutin ngayon. Girls, ang panliligaw ay hindi paligsahan. Kung talagang mahal ka niya, maghihintay siya. Hihintayin ka niya kahit gaano pa yan katagal. Dahil alam niyang worth it kang hintayin. 9. Gusto niya agad ng boyfriend privileges. Kahit naliligaw pa lang siya, gusto niyang umasta na parang jowa mo na o parang asawa mo na. Magbabawal na siya sa mga suot mo o sa mga kaibigan mo. Gusto rin niya ng mga sobrang physical touch kahit hindi pa naman kayo. Wag na wag mong hayaan yan, girl. Wag na wag mong ibibigay ang privilege ng isang boyfriend sa lalaking nag-e-effort pa lang. Protect yourself, girl. At 10, nararamdaman ng puso mo na may mali. Glow. Hindi stress ang dulot ng tamang pag-ibig. Kung habang naniligaw pa lang siya, nadidrain ka na, wala na ang peace of mind mo, nasa-stress ka na, makinig ka sa kutob mo. Yan ang paalala ng Diyos at ng puso mo na hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Huwag mong hayaang madrain ka o mawala yung peace of mind mo at sayangin ang oras mo sa taong big red flag. Tandaan mo, girl, kapag toxic yung tao, kapag nadidrain ka kasama siya, nawawala yung peace of mind mo, mali yan. Hindi yan para sa'yo. Maling tao yan. Kaya kapag nakaranas ka ng ganun, umiwas ka na, putulin mo na ang koneksyon yung dalawa. Treat yourself like a queen. Huwag mong hayaang basta-basta na lang maka-access yung mga taong toxic sa buhay mo. You have the right to fire them in your life. Kung toxic siya, edi paalisin mo. Kung nakakawala siya ng peace of mind mo at nasistress ka sa kanya, i-block mo siya.
I-delete mo siya sa buhay mo.